Itatry natin yung blender kung gagana siya, no? Oh, gumagana. Oh, nice. Oh, di ba? Angas. Yan guys, naka 220 volts yan. Tinetest natin itong bago nating power station. Ito yon. Ito yung ating cellphone. Ayan, so far nagcha-charge naman. Yes! Meron siyang 220 volts. Merong USB na 9 to 12 volts. Tapos meron pang ilaw. Ito, pag i-activate nyo na yung kanyang power dito. Ito yung kanyang LED light. Oh, may strobe light ka pa. Oh, naka-on na yung power niya, di ba? Bubuksan nyo itong naka-yellow. Ayan, tapos bubuksan na natin tong electric fan. O, di ba? Umiikot siya. Oh, bongga. Meron siyang kasamang solar panel. Ayan, ang laki ng solar panel niya. Ang kagandahan na itong power station natin, guys, kasi po pwede mong i-charge via solar panel, via ganito, sa socket ng bahay nyo, or pwede nyo rin i-charge gamit yung sasakyan ninyo. Itong electric kettle natin, hindi gumagana dito sa ating power station, at ito ay gumagana kasi ito, ang requirement niya is 2,200 watts. So, mataas yung kanyang requirement, no? Ito, 200 watts lang. So, pasok siya dito kasi ito, ang maximum niya ay 300 watts. Okay? So, kailangan yung tingnan kung yung device ninyo ay pasok dito sa 300 watts requirement niya. So, most likely, marami namang mga devices ang below 300 watts. So, ibig sabihin, marami ka pa rin pwedeng paggamitan nito, okay? Kung gusto nyo mag-check out netong ating portable power station, guys, nandyan sa baba yung link neto.